So tayo pong lahat at tumayo. So, basahin po muna natin yung pagbabatayan ng ating pong message for this morning sa Proverbs 3:7. Do not be wise on your own eyes, fear the Lord and shun evil. Sa Proverbs 14:16, sabay-sabay po tayo. The wise fear the Lord and shun evil, but the fool is hot-headed and yet feels secure. Sa Proverbs 16:6 naman po, through love and faithfulness, sin is atoned for. Through the fear of the Lord, evil is avoided. So let us pray po. Heavenly Father, we praise you and thank you, Lord, for this day, Panginoon. Salamat sa buhay at kalakasan na patuloy niyong pinararanas sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa muling pagkakataon na amin kang mapapurihan, maparangalan, mabigyan po ng pinakamataas na papuri sa araw na to, sa spirit at sa katotohanan, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na naririto. Nawa, Panginoon, linisin mo ang puso, isipan ng bawat isa na maging isang matabang lupa siya, Panginoon, sa mga maririnig naming katuruan mula sa iyo. Ikaw po ang manguna sa amin, ikaw po ang maging teacher namin, ikaw po ang magturo mula sa iyo yung mensahe na marinig namin at nawa, i-cover niyo po ako, Panginoon, at ikaw po ang gamitin mo lamang po ako, itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon, at ikaw ang marinig na magtuturo po sa amin, hindi lang para sa kaalaman, Panginoon, kundi para po sa pagiging buhay na patotoo po ito sa buhay ng bawat isa. At nawa, Lord, ay magkaroon ng pagbabago sa bawat linggo na naririnig namin yung mga mensahe mo sa amin at baguhin niyo po kami ng buong buo, Panginoon, na naaayon po, makalakad kami, Panginoon, ayon po sa iyong kalooban. Ito po, Ama, itinataas namin sa iyo, walang gawa ng kaaway na makakapanaig dito po sa lugaring ito, lalo na po sa mensahe, Panginoon, na para sa iyo. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Thank you, Lord. Pwede na po tayong magpo. So, ngayon pong araw na to ay pagpapatuloy lang po ng ating pong Wise Son series na series po natin sa Proverbs na sinasabi po na yung pong fear of the Lord and shun evil. So, dito po sa ating pong mga binasa na Proverbs, ay ito po ay makapagtuturo po sa atin, no? Kung saan po tayo po ay tinuturuan kung paano tayo magkakaroon ng righteousness, no? Kung paano tayo mamumuhay ng matuwid na sa harapan po ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, sa panahon po ngayon, napakarami pong tao ang nag-aakalang yung karunungan po ay nababase doon sa kanila pong edukasyon, kung anong degrees pa yung kinuha nila, nakapag-masteral ba sila o nakapag-doctorate ba sila, na yung iba ay binabase yung kanilang karunungan doon sa kanilang mga achievements, kung ano na yung achievements na narating nila, and kung ano yung perang laman ng bulsa nila. No, binabase nila yun doon, syempre, kung paano sila naging wise sa pag-handle ng money. So lahat po ng yon, kung gano'n yung diskarte nila sa buhay, lahat po ng yon ay katalinuhan na pang-tao lang. Marami pong tao ngayon ang matalino, no? Makikita po natin yan, especially sa mga business. Maraming tao po yung mga experts sa mga gadgets, no? Sa mga technology. Marami rin pong tao yung madiskarte po sa buhay. Pero yung pong diskarte nila sa buhay na yon, hindi po sa paraan ng Diyos eh. Di po ba napakaraming tao rin po yung na nagko-comments, kumbaga doon sa mga issue, marami silang opinion, lalo na sa issue natin ngayon doon sa flood control, para bang yung karunungan nila, sinasabi nila na dapat ganito yung ginawa, dapat ganyan, dapat maparusahan si ganito, dapat may bigay yung katarungan para sa mga tao. Pero nakikita nga po natin, di po ba, yung mga sangkot doon sa issue po na yon ng flood control, para po nakikita natin na yung katalinuhan nila, para nila nagagawa yung mandaya sa kapwa na meron talagang mga ghost na project na binabayaran sila na wala namang project na silang naipoproduce.
So doon po natin makikita na yung kanilang karunungan ay hindi po nila nagagamit sa tama. No, doon po yung sinasabi dito, di po ba, nasabi po sa Biblia, tinuturuan po tayo na yung po kasing kanilang karunungan, yung kanila pong pagdidesisyon, yung kanila pong mga ginagawa, madalas po ay yung karunungan na niyon ay sa sarili lang po nilang karunungan pinagbabatayan. Hindi po yun sa paraan ng Diyos. Na yung karunungan nila ay hindi po nagagamit sa paraan po ng Diyos. Kasi nga po, di po ba sabi sa Biblia, doon po sa binasa po natin, di po ba sabi doon, do not be wise on your own eyes, fear the Lord and shun evil. So pag sinabi pong do not sa Bible, ibig lang po sabihin na to, is ito po ay God's loving direction. Hindi lang po siya isang yung restriction na bawal yung ganito, wag mong gagawin to. Ito po ay restriction, loving restriction po ng Diyos para maiiwas po tayo sa masama o doon sa distraction. Kumbaga, sinasabi sa atin ng Panginoon, ito hindi mo to dapat gawin kasi hindi ito makakabuti sa iyo. Yun po ay pagmamahal na nagmumula po sa Diyos. So nakikita po natin doon sa mga ginagawa po ng tao na yon. Yun po yung sinasabi doon po sa preaching din dati ni Teacher Kay doon sa 2 Timothy na in the last day yung people po talaga will be lovers of self, no? And lovers of money. Nakikita na po lahat yun na nagagawa po nilang manloko, nagagawa nilang magkamal ng napakaraming salapi kahit po sa ikasisira po at ikapapahamak po ng ibang tao. So, dito po sa ating po pag-aaralan ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano ba tayo magiging matalino, no? At paano tayo magkakaroon ng takot sa Panginoon. So, next slide po. So, yung pong paalala po na to ay napapanahon sapagkat kapag po ang tao ay nagiging yung tiwala lang niya sa kanyang sarili, yung karunungan ang kanyang pinaiiral, nagtitiwala siya sa sarili niyang talino, no? At sa kanyang mga karanasan, unti-unti pong nawawala yung kanyang takot sa Diyos. No, kapag wala na pong takot sa Diyos, doon na po nagsisimula yung kasalanan. No, nagsisimula na yung kayabangan at nagsisimula na rin pong masira yung buhay. Dahil nga po, di po ba pag ang tao maraming alam, hindi na niya kakailanganin pa ang Diyos. Kaya niyang mabuhay mag-isa. No? Kaya po sinasabi po sa atin dito, di po ba, kung ang tao nga lang daw po ay matututunan na ang tunay na karunungan ay nagsisimula po sa pagkilala na ang Diyos lamang ang tunay na marunong. Na God is omniscient, all-knowing, na unlimited yung knowledge niya and understanding at ang tanging Diyos lamang po ang merong karakter na ganoon. Na He knows everything, yung past natin, yung present natin, and even yung magiging future pa natin. At kung tayo po ay may takot sa Diyos, at may tiwala sa Kanya, yung karunungan po na yun gagamitin po natin sa pag-iwas po sa masama. So sa message po natin na to, sasagutin po natin yung mga question na to, na ano nga po ba talaga yung ibig sabihin ng umiwas sa kasamaan? Bakit po ba ito mahalaga sa buhay ng mga Kristiyano? At paano po ba tayo magagawa ng Diyos na makatulong ang Diyos doon para po ito ay magawa po natin? So napakalinaw po sa Biblia, sa next slide po natin, na sinasabi po dito, do not be wise in thine own eyes. Ito po yung, sa Proverbs 3 po, ito po yung nangangaral ni Solomon sa kanya pong mga anak. No po, na hindi dapat sila yung own understanding nila, yung kanilang pagbatayan, kundi yung karunungan na nagmumula po sa ating Panginoon, no? Para hindi sila maligaw. And sabi nga nila, na pakita din po na those who are wise in their own eyes, hindi daw po sila natatakot sa Diyos. And instead, yung pong pinaniniwalaan nila, ay yun lang pong karunungan na meron po sila. Na yung understanding nila, yun ang best para sa kanila. Hindi sila nakikinig sa mga advice at ina-accept lang nila yung own way of doing something. At sa sarili nga nila, sinasabi nga nila, kinigiit nila, sinasabi sa sarili, it's my way or the highway.
Na ibig sabihin lang po na wala silang tatanggapin na kahit na anumang karunungan o ano pa, kundi yung sa kanila lang. They refuse even yung pong tulong po na nagmumula sa Panginoon, at yung po is a sign of pride. Sabi nga po dyan, ito po ay warning against self-reliance. No, kapag iniisip po natin na mas maganda o mas better yung ating alam kesa sa Diyos. No? At we fall into pride. Yun po yung sinasabi sa Proverbs 16:18 na pride goes before destruction and a haughty spirit before the fall. Kapag daw po tayo nagdidepende dun sa own wisdom natin, we push God aside. No? Kaya nga sabi yung nagkiklaim daw po na sila ay wise, sila daw po yung nag-become fools. Sila yung nagiging fools. Sinasabi kasi ng Panginoon dito sa atin na sa Kanya tayo magdepende. Kaya nga doon sa prayer, di po ba, tinuruan tayo ng Panginoon na mag-pray tayo. Kung hihingi tayo ng ating makakain, isa araw lang na yun. Kasi ang gusto ng Panginoon, dumepende pa rin tayo sa Kanya sa susunod na araw. Kasi nandyan siya. Andyan pa siya, nandyan siya, magbibigay uli siya. Ganun ang gusto ng ating Panginoon. And even, yung din ang Kanyang turo sa mga Israelita nung sila ay nasa ilang. Di po ba, nung nagpapaulan ng mana ang Panginoon, pinakukuha sila kung ano lang yung kailangan nila on that day. Kasi kapag sumobra, tsak na mabubulok ito at uuurin. So ganun po, pinakikita lang ng Panginoon na ang gusto niya is sa Kanya tayo didepende. Hindi doon sa sarili natin at hindi lalo na doon sa mga kakayahan po natin. Sa next slide po. So sinasabi po dito na sa James 4:6, but the giver that gives more grace, but he gives more grace. Why he said, God resists the proud, but gives grace to the humble. Ang root problem daw po ng walang pagkatakot sa Diyos is pride. Pride po is dangerous because, sabi dito, it makes us forget that we depend on God. Makakalimutan natin na dumepende sa Diyos. Kung lahat ng pangailangan natin, nandiyan na. Kung lahat kaya natin, wala tayong pangangailangan, hindi tayo nahihirapan, hindi natin kailangan ng tulong, makakalimutan natin dumepende sa Diyos. Sabi pa rito, makes us look down on others. Kapag tayo ay palalo o mayabang, lagi nating mamaliitin yung tao. Yung ibang tao, ang makikita natin, tayo ang magaling, tayo yung may kakayahan, tayo yung merong mayaman halimbawa o tayo yung may pera, ilulok daw natin yung iba. And sabi rin dito, yung pride din po, keep us from repenting and learning. No? Kapag po tayo proud, ay hindi tayo talaga magkakaroon ng repentance. Parang lagi tayong tama. Hindi na tayo tayo ay nagkakamali at hindi rin tayo matututo. No? And isa pa doon sa makikita natin dito, ay napapalitan yung God-centered living natin with self-centered living. Mamumuhay tayo ng parang sa sarili lang natin. Na hindi natin, parang iniitsapwera natin ng Diyos sa buhay po natin. Dahil po sinasabi dito, napakadelikado ng pagiging proud. Nakakalimutan natin ng Diyos na siya po ang pinagmumula ng lahat ng tagumpay. Nagiging sarili na ang sentro natin at hindi po ang Diyos. At nagiging sarado po yung puso natin sa pagtutuwid po ng Diyos. Next po. At ang isang pinakamagandang halimbawa po nito is si Hari pong Nebuchadnezzar. Na sinasabi po dito, yung great sorrow awaits the one who is wise in his own eyes. So, naging proud po kasi itong si Nebuchadnezzar, si Haring Nebuchadnezzar, dahil nga po, naging great yung Babylon, kumbaga, na-establish ang Babylon, naging makapangyarihan, naging napakagandang bansa, at ang tingin po niya, sabi niya sa kanyang sarili, hindi ba ito ang dakilang Babylonia na itinayo ko sa pamagitan ng aking kapangyarihan? Inaangkin po niya na siya po, dahil po sa kanya, kaya po ito natayo. Kaya po ang nangyari, pagkasabi niya po nun, inalis ng Diyos ang kanyang katinuan at siya po ay nabuhay na parang hayop ng 7 taon.
So, lagi po siyang nasa para siyang hayop na kumakain po ng damo. Kasi nga po, yung kayabangan niya na parang lahat ng nangyari sa buhay niya, sa lahat ng naging tagumpay niya, sa kanya yon. Siya ang may gawa nun. Kumbaga, yung kayabangan niya ang nakapag bigay din sa kanya para alisin siya doon ng ating Panginoon. At hindi siya naalis doon hanggat hindi na-humble ang kanyang sarili at hindi niya kinilala na ang Diyos po ang may gawa po nun. Sabi po sa Daniel 4:37, "Now I, Nebuchadnezzar, praise and exalt and glorify the King of heaven, because everything he does is right and all his ways are just. And those who walk in pride, he is able to humble." So, nung kanya pong nakita yung kanya pong pagkakamali at kinilala niya ang Diyos, saka lang po bumalik siya sa kanya pong dati pong katinuan. At sinasabi lang po sa atin dito na pride led to destruction and humility ang nagre-restore po nito. Sa next slide po, isa pa pong example ng pagiging proud is ito pong si Lucifer. No? Kasi nga po gusto niyang maging kapantay po ng Diyos. So sabi po dito sa Isaiah 14:12, "Uupo ako sa itaas ng bundok na pinagtitipunan ng mga Diyos sa bandang hilaga. Aakyat ako sa itaas ng mga ulap at magiging gaya ng kataas-taasang Diyos." So naging ganun po siya kayabang. Gusto po niyang maging kasing ng Diyos. Kumbaga, anghel na siya, kasama siya ng Diyos, pero gusto pa niya maging kapantay po ng Diyos. So ano po ang nangyari? Yung pride po niya, angel na siya, kasama siya ng Panginoon sa langit, pero ano po nangyari? Naging po siyang si Satan at pinatapon po siya dito po sa lupa. So isa pa rin po ay ito si Peter. No, nung pong malapit na pong dakpin ang ating Panginoon sa kanila pong Last Supper, nabanggit po ng ating Panginoong Jesus yung mangyayari na sinabi po niya kay Peter na 3 times mo akong i-deny. Pero ano po yung sabi ni Peter? Sa Luke 22:33 sabi niya, Peter said, "I will never deny you." So yung self-confidence niya, grabe, no? Na naging siya, yung overconfidence na hindi niya magagawa yun sa Panginoon. Pero ito po yung nakapagbigay sa kanya ng weakness, no? Kaya po siya ay nag-fail dun sa test. So, nung tinakip na po ang Panginoon, nakita niya po kung anong ginawang pagpapahirap sa ating Panginoong Jesus. Sumusunod po siya, pero nakilala po siya ng ibang tao. Nung sinabing, kasama ka ng ni Jesus, sabi niya ganan. Sabi niya, dahil sa takot na baka siya ay dakpin din at saktan, sinabi niya sa mga tao na hindi ko siya kilala, hindi niya ako kasama. So, 3 times, niya na itinay po ang ating Panginoong Jesus. So sinasabi lang po diyan yung kanyang pride, yung kanyang overconfidence makes him na mag-fall into lying, no? Na deny niya ang ating pong Panginoon. Sa next slide po, so, ganito din po, tulad ng, ng illustration din po, sinasabi po kasi dito sa Romans 1:22, by claiming to be wise, they become fool. Kapag kiniklaim mo na ikaw ay matalino, magaling ka, ikaw ay magiging fools. Sa illustration po natin na yan, parang po siya yung isang driver, no, na may pupuntahon po siyang malayong lugar. Tapos po, ayaw po niya na gumamit ng GPS or Google Map. So, dahil po sa confidence niya, sabi niya, alam ko to, kaya ko to, makakarating ako. Pero anong nangyari po, sa layo na po ng narating niya, hindi pa rin po siya nakakarating doon sa kanya pong paroroonan at naligaw na po siya. So, tulad po niya, sinasabi lang po sa atin, tulad po ng driver na yan, na ang Panginoon po, ibinigyan na tayo ng Diyos ng mapa. Ano po yung mapa na yon? Yung pong salita ng Diyos. Pero, mas pinipili pa rin po nating sundin yung sarili po nating unawa. No, yung sarili po nating mga kakayahan pa rin po yung ating po ginagawa. Ano po ang nagiging resulta? Naliligaw po tayo. At yan din pong babae na yan, na matanda, ang sabi po dyan,
Meron po siyang ito po yung matanda na meron pong karunungan na masasabi natin. Kasi nga, sa bawat desisyon na kanyang gagawin, nagpipray po muna talaga siya. Matagal po siya bago magdesisyon. Hinihingi po muna niya yung sagot po ng ating Panginoon bago po siya magdesisyon. Kaya tinatawanan po siya ng kanyang mga kapitbahay. Sabi niya, ang tagal mo naman magdesisyon, Lola. Sabi niya, sumagot siya, mas mabuti nang maghintay ako ng sagot ng Diyos kaysa magsisi sa sarili kong mga desisyon. Yun naman pong isa, illustration, ito po yung bata na may kandila. Ito naman po, isang batang lalaki na to, ay paulit-ulit po siyang sinasabihan ng kanyang nanay na huwag siyang lumapit doon po sa kandila at baka siya mapasok. Pero dahil po sa katigasan ng ulo po ng bata, ay lumapit pa rin po siya at nilagay yung kanyang daliri po dun sa kandila. So ano po nangyari? Napaso po siya at nasaktan. Pero ano po ngayon? Sabi nga, ang matalinong bata daw po ay dapat natututo na sa babala. Tayo rin po dapat natututo na tayo pag meron pong nakalagay doon na danger, huwag na po tayong tumuloy. Pero sabi po, ang mangmang, kailangan po munang mapaso muna bago po siya maniwala. Kailangan pa po minsan natin munang masaktan bago po tayo umiwas doon po sa distraction na yun o sa maling ginagawa po natin. Sabi po dito, tayo po ba ay gaya ng pantas na natatakot at lumalayo sa kasamaan? O gaya tayo ng mangmang na paulit-ulit po na napapasok tulad po ng bata? Sabi nga po kung lagi daw po na yung sarili nating karunungan ang ating po paihiralin, parang sinasabi lang po natin na hindi tayo po natitiwala sa Diyos. At yun po yung mga tao na napaka-independent. A person who acts independently of God. Hindi sila hinahanap ang Diyos. They are completely self-sufficient. And ang ina-acknowledge lang nila ay kundi yung kanila lang pong greater wisdom, kundi sa kanila pong sarili lang. So ano nga po ba yung masasabi ng Panginoon sa Proverbs 9:10? Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Sabi po sa next slide. So, kailangan daw po ay matakot tayo sa Panginoon para umiwas tayo sa kasamaan. Ano po ibig sabihin ng to live in fear of God? Sabi po dito is to recognize His holiness and power. Ang pagkatakot po sa Diyos ay hindi po tulad ng pagkatakot ng bata sa isang multo. No, ito po ay i-recognize mo ang kabanalan ng Panginoon at ang kanyang kapangyarihan. Yung kumbaga yung pagmamahal na may respeto kaya hindi mo gagawin yung masama. To obey His will, turn away from sin. Kasi nga para daw po itong takot ng isang bata na hindi siya mandaraya sa exam. Dahil nga po, may takot siya sa Diyos na kahit mahirap, hindi siya mandaraya. Kahit lumabas yung teacher, hindi siya mandaraya. Kasi nga, alam niya 24/7 ang Diyos ang nakakakita sa kanya. So yung lesson po dyan, sabi nga rin po dito, na yung bata daw po, parang yung takot po sa Diyos, parang bata na ayaw niyang masaktan yung kanyang ina o ang kanyang magulang, kaya hindi siya gagawa ng masama. Dahil mahal niya at nire-respeto niya yung kanyang ina. Ganun po yung pagkatakot na takot sa Diyos. Sabi po dito sa lesson, the fear of the Lord brings purity, mercy, and transformation. Sa next slide po. Okay. Ang fear of God daw po leads to obedience. Ang utos po ng Diyos is turn away from evil. Ibig sabihin daw po nito, we must make an active decision. No, kailangan pong may gawin tayo, kailangan pong magdesisyon tayo to avoid, reject, and stay away from anything that lead us to sin. So, hindi po pwedeng tambayan natin yung tukso o yung kasalanan. Kailangan po tayong umiwas, kailangan po natin magdesisyon na umalis po doon. And sabi rin po dito, a truly righteous person does not compromise with what is wrong. So, hindi ka makikipag-kompromiso sa mali. Kung mayroong mga tao na tinuturo ka o nililit ka sa masama, huwag kang makisama. And sabi nga, if you know that a certain situation, relationship, or activity will lead you into sin, walk away immediately. So, yun po yung sinasabi dito na
halimbawa, ang isang tao po na may karunungan na nagmumula sa Diyos, parang yung tao lang po na, na nire-respeto po at minamahal yung kanyang asawa. Parang isang lalaki na niyayaya siya ng kanyang mga barkada dun sa lugar na kumukuti-kutitap. So, parang pakikisama, sasama siya. Sabi niya, linggo-linggo naman nagsisimba ako, malakas yung yung pananampalataya ko, ko yung temptation na yan. Pero, kung nandun ka na, dun sa lugar na yon, may sexing babae na tumabi sa'yo, na nagpapatable, mabango, lahat ng yon, hindi mahirap para sa'yo na matukso. Sabi nga dun sa kasabihan, ang isang kahoy man daw nababad sa tubig, kapag nadarang sa init, magdirikit at magdirikit. Kaya, yung sinasabi dito na hindi lang dapat natin na alam natin na mali yung kasalanan, kundi dapat na tayo, umiwas na tayo. Lalo na dun sa mga lugar na alam natin na magkakasala tayo. Yun po ay karunungan na nanggagaling sa Diyos. Yung pong paggawa ng tama, dahil alam mong siya ang may-ari ng lahat at siya rin ang nagbibigay ng mga pagpapala. Kaya kung may business ka, hindi ka man dadaya sa tax, hindi ka man dadaya sa mga tao dahil alam mo na ang Diyos ang nagpapala nun. Hindi mo hahayaan na gumawa ka ng mga bagay para lang ikaw ay kumita. No? Yung pong pagkatakot sa Diyos ay hindi po takot sa parusa, kundi takot na mawala yung presensya ng Diyos sa buhay mo. Para bang natatakot ka na masaktan ng Diyos, natatakot ka na hindi siya malugod doon sa'yo, na hindi ka kalugaran ng Diyos. And that's the fear of God na sinasabi dito. Turning away from sin is turning away from evil is not weakness. It is wisdom. Kahit sabihan ka pa na ang hina mo naman, takusa ka talaga, na takot ka lang sa asawa mo kaya ayaw mo sa mama. Wisdom po yun. Kasi talagang yun po ay paalala ng Diyos na masisira ang pamilya mo kapag sumama ka doon sa mga taong yon. Sa next slide po. So what does it mean to shun evil? Shun evil, sabi po dito, is avoiding sin. It means intentionally ka na lalayo doon sa kasalanan, and anything that can lead you to sin, umiwas ka na. At ang tao daw po na may takot sa Diyos, hindi po siya mag-compromise sa temptation. And sabi nga po, ang asawa ko nga po, lagi ko po yung pinagpipraise. Alam ko po kasi na siya ay yung bang tao lang, mahina siya, pwede siyang magkasala. Kaya, ang ginagawa ko po talaga sa kanya, sinashower ko po siya talaga ng prayer na si Lord po ang maglayo sa kanya sa temptation. Kasi alam ko po, bilang tao, madali siyang matutukso. Pero kung ang Diyos na po ang maglalayo, ang magko-cover sa kanya doon sa temptation, alam kong hindi po mangyayari yon. Kaya nga po, nagpapasalamat ako pag nagkukwento siya sa akin na kapag lumalabas sila, lalo na nasa Amerika sila, nandun lang sila sa parking ng Walmart. Tinawag po yun na Santos Bar. Kasi doon lang sila umiinom. Doon sa parking lot, doon sila kumakain. Tapos habang iniintay nila yung mga kasama nila ng mga nagpunta sa bar. Kumbaga doon pa lang sold na sila. Kaya yung sikat na sikat yung Santos Bar doon, yung parking lot ng Walmart, na doon lang sila talaga uminom. And salamat sa Panginoon kasi alam ko, yun yung turn away sa kanya na matempt, lalo na doon sa mga bar na pinupuntahan ng mga ibang kasama niya. Tsaka talagang alam ko, kuripot po yung asawa ko. Napakamahal po doon sa mga gano'n, ng isang mga iinumin lang po. Kaya po sabi nga na yung bago pa man mangyari yun, parang yung sabi nga, yung medicine ay ano ba tawag doon? Yung cure bago yung napiprevent mo na mangyari kung ipinagpipray mo siya. Sabi nga, dapat hindi daw po manatili doon sa
sa sin na yon and magkaroon tayo ng distance doon sa kasalanan, lumayo talaga tayo. Ang sabi po sa Proverbs 4:34, do not enter to the path of the wicked and do not walk in the way of the evil. Avoid it and do not go on it, turn away from it, and pass on. So, tayo po sinasabihan po sa na to, na tayo po ay lumayo na po doon sa kasalanan. Next po. So, ang paglayo po sa kasalanan, ang takot po sa Diyos, ibig pong sabihin nito, yung pag-obey po sa will po ng ating pong Panginoon. So, sinasabi lang din po dyan sa Deuteronomy 10:12, what does the Lord your God require of you, but to fear Him, to walk in all His way, and to love Him. Sabi nga po, kapag daw po tayo ay may tunay na takot sa ating Panginoon, mas pipiliin po nating sumunod sa utos po ng Diyos kahit po ito ay mahirap. So, ganun po yung pagsunod na ginawa po sa buhay po ni Daniel. Pakilibat nga po yung slide. Sa next slide po. No, na kahit po mahirap para kay Daniel, sumunod po siya. Una po na kanyang pagsunod, yung pong pagpili ng kanyang pong kakainin na talagang pinanindigan po niya na hindi siya kakain ng pagkain po ng hari. Dahil alam po niya na ito po yung makakabuti po sa kanya. Hindi po niya na kahit sila po ay alipin doon, pinanindigan po niya kung ano po yung pinaniniwalaan niya. And even po nung pong nag-utos po ang hari at pinagbawal yung pananalangin o yung pagsamba sa Diyos. At ang gusto po nila ay sumamba doon po sa golden image po na ginawa po ng sa kanila na Diyos-Diyosan. Yun po ay hindi po ginawa ni Daniel. Ang ginawa po niya ay siya po ay patuloy pa rin nananalangin 3 times a day. Sabi nga niya, hindi siya nagtatago kapag nananalangin. Doon siya sa nakaharap sa Jerusalem sa bukas niyang bintana na nakikita po siya ng tao. Kahit po may babala na ang lahat ng makita na nananalangin ay ipatatapon po sa kuweba po ng leon, ginawa pa rin po niya. Pero ano po yung naging resulta? Kahit ay pinatapon siya dun sa den ng leon, ay hindi po siya ginalaw ng mga leon. So ganun po ay yung pagpapala sa sumusunod po sa ating Panginoon. And even yung po kanyang tatlong kaibigan, si Meshach, si Shadrach, at si Abednego, na nag-refuse po sila to bow down doon po sa golden image. No? Dahil ang paniniwala po nila, ang isang lang po ang kanilang sasambahin at ito po ay ang Diyos lamang po. Kaya po sila kahit ay pinatapon sila sa nagliliyab na pugon, sila po ay hindi po namatay. So ganun po ang pagpapala ng Panginoon sa mga tao na sumusunod po sa Kanya at may takot po sa Diyos. Hindi po nila kinatatakutan ang kasalanan. So, sa next slide po, na kahit po pwede pa tayong magdaya, mas pinipili pa rin po natin na maging tapat. Dahil alam po natin na nakikita po tayo ng Diyos. So, why is it important to the life of a Christian? Yung pagkakaroon po ng takot sa Diyos. A wise man fears the Lord and shuns evil, but a fool is hot-headed and reckless. So, sinasabi po diyan na yung pag-avoid po ng evil is evidence po na may pagkatakot po tayo sa Diyos. Pinoprotektahan po tayo sa distraction na dala po ng kasalanan. And sabi rin po diyan, sin is like fire. The closer you get, the more you get burned. So sinasabi lang po dyan na napaka-dangerous po ng kasalanan. Mapanlin lang po yun. Kumbaga, maaaring magmukhang maganda siya, nakakaakit sa malayo, pero kapag po natin ito nilapitan, ay sisirain ka po nito. So minsan po, nagsisimula lang yan, yung kasalanan sa isang hi, hello, sa text o sa chat. Nagsisimula po doon. Wala namang masama doon, nagchat-chat ka lang, hindi naman kayo nagkikita o ano man, kahit may asawa ka na, kumbaga sa chat lang naman. Pero isipin nyo po na doon nagsisimula yung pagkakasala. Kaya nga po, ang asawa ko po kasi, magkaparehas kami na napubuksan yung
account namin sa Messenger. At ako po ang lagi nakakauna doon sa account niya. Nakikita ko po na may nag-chat-chat na ex sa kanya. Pero, Ngayon? hindi, doon nga yun noon pa yun. Pero, ang ano lang doon, sabi ko nga, napakabuti pa rin ng Panginoon kasi ako ang unang nakakakita. Okay lang sana kung hi and hello eh. Where's yan? Pero bakit ganon? May nakalagay sa kanya na ang hirap pala ng buhay ng isang single mom. Tumadaing na siya. Kaya nga natatawa ako, sabi ng asawa ko, gusto pa yata humati sa allotment mo. Sabi niya ganon. Kaya sabi ko, ang ginawa ko po, blinak ko na siya. Kasi alam ko hindi ito makakabuti sa kahit na alam ko na kasi nga ex na eh. Bakit pa kailangan may hi and hello pa? Bakit may ganun pa, di ba? Kaya napakabuti ng Panginoon kasi siya yung nagbibigay sa akin. Dalawa yung ex niya na nagagano. Bago pa man niya mabasa, na i-block ko na. So, kasi talagang ganun po talaga nagsisimula yung part. Usok pa lang dapat pinapatay na. Parang like po si Haring David, di po ba? Nagpahinga lang siya dun sa rooftop nila eh. Di po ba? Dapat yon ay kasama siya ng kanyang mga tauhan sa bar. Pero ano po ang ginawa niya? Nagpahinga siya doon sa rooftop. So may nakita po siyang babae na naliligo. Kung sana po, doon sa pagkakakita niya, inalis niya na kaagad yung kanyang mata at siya, yung bumaba na doon sa rooftop. Hindi po sana siya nagkasala. Kaso po, tinitigan niya. Inintay niya talaga siguro matapos pa na maligo yung babae, kaya po siya nagkasala at nagkapatong-patong na po yung kasalanan. So ganun po yung sinasabi po dito na umalis na po tayo. Kung may usok, konting pa lang po, kailangan patayin na natin. Huwag na nating hayaan pa na magsimula pa yung apoy na lumaki pa at maging isang kasalanan pa. No? Kaya bilang tayo rin po ng mga may asawa na, yung hi, hello po sa iba, hindi na po siguro dapat pa na ginagawa pa. Kasi pwede po siyang pagsimulan po talaga ng pag-aaway yung mag-asawa at pagkakagulo po ng pamilya. Sabi nga po dito, turning away is God's way of protecting our hearts. No, yung ating family, ito po yung pamamaraan ng Panginoon to protect our families at yung ating din pong faith. So, sa next slide po, yung pong pag-avoid ng evil. Sabi po dito, a person who fears God, avoiding anything that can draw them away from Him. So, isa pong magandang example po dito ay pong si Joseph, na kung saan po siya ay naging alipin sa bahay po ni Potiphar na lahat ay pinagkatiwala sa kanya. Maganda yung kanilang relationship, wag na wag lang daw yung kanyang asawa. Pero yung pong kanyang asawa ay araw-araw siyang tinutokso na makipag-sex po sa kanya. Pero sa araw-araw rin po na yon, tinatanggihan po ito ni Joseph. Sabi po niya, kasi ang isinasaalang-alang niya po ito. Sabi po dito, no one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God? So, ang po niya dito is yung kanyang master. Pinagkatiwalaan siya. At yung din po takot niya sa Panginoon. Ayaw niyang masaktan sa Panginoon kung gagawa po siya ng kasalanan. So, doon po natin makikita siya po ang pinakapagka sa temptation na po ang turning away from sin. Si Joseph po yon ang laging nagiging maganda pong example. Sinasabi po dito, turning away is God's way of protecting us. No, kaya po, sa next slide po, paano daw po naman ito makakatulong? How can we do it with God's help? So, paano po makakatulong ang Diyos para po ito ang magawa natin? Kasi sa totoo lang po, hindi po ito natin kaya kung sa sarili lang po natin talaga pamamaraan. Mahihirapan po tayo. Sabi po dito, by mercy and truth, iniquity is purged, and by the fear of the Lord, men depart from evil. So, stay connected daw po tayo sa ating Panginoon through prayers and His Word. Kapag po kasi ang puso po natin is punong-puno po ng salita ng Diyos, wala pong lugar, yung temptation po dyan para po makapasok. And hilingin po natin yung Holy Spirit na
manatili po sa atin para po magkaroon tayo ng strength to turn away from evil and choose what is right. Na lagi pong tama yung ating pong pipiliin. And sabi po, isa po ito sa magandang halimbawa na dapat natin gawin, surround yourself with godly influence. No? Avoid companions that pull you towards sin. Kung yung mga tao na yan ay alam mo na hindi makakabuti sa'yo, mga barkada na hindi magandang impluensya, lumayo po kayo dyan. Sabi nga, bad company corrupts good character. Yun po sinasabi sa 1 Corinthians 15:33. Sabi nga, diba, kung ikaw ay sumasama doon sa barkada na manginginom o kaya the drugs, pwede kang ma-associate sa kanya. Diba sabi nga, tell me who your friends are and I'm telling you who you are. Ma-associate ka doon sa mga tao kung sino yung sinasamahan mo. Sana kung sila yung mai-impluensyahan mo. Pero paano kung mas marami sila at ikaw ang na-impluensyahan at ikaw yung nasama? Kaya yun po ay magandang paalala po sa atin to turn away from evil. Lalo na doon sa mga hindi po godly influence. Sumama po kayo doon sa mga tao na makapagbibigay po sa inyo ng influensya na maganda. Mga kasama po dito sa church, yung mga barkada na alam nyo na mga nag-aaral talaga ng mabuti, hindi sila nagbubulakbol. Doon po kayo sumama. Next po. So the result po of turning away from evil is peace and blessing. Di po ba kapag po tayo ay umiiwas po sa kasalanan, nagiging malapit po tayo sa kamanalan. No, nagkakaroon po ng peace yung pong family. Kung hindi ko po nagkakasala sa iyong asawa, hindi ka nagiging tapat ka sa kanya, di po ba walang pag-aaway? No? Magiging maayos po yung flow sa family. Alam niyo po, nagiging maayos po ang daloy ng blessing kung payapa po ang pamilya at nagkakasundo. Wala pong away doon sa bahay, walang sigawan, walang sumbatan, walang blessing po ang mag-overflowing doon sa family po na yun. Kasi maa-attract po yung blessing, hindi po yan lalayo. And in holiness, sabi niya, there is peace, joy, and blessing from God. Yun nga po yung sinasabi ko kanina. And those who walk in righteousness have peace and security in their hearts because they know that they are walking in the right path. No, kapag po tayo ay lumalakad sa daan po na patungo sa Panginoon, at hindi tayo kumakaliwa o kumakanan sa mali, ay makikita po natin na talagang yung righteousness po ay mapapasa atin po. And sabi po dito, evil brings pain, shame, and distraction. Yun po yung magiging result kapag po tayo ay laging nasa mali o kasalanan. Pero sabi, but obedience and turning away from evil, it produces a life filled with grace and blessing. Doon po natin maa-attract yung blessing na mapapapunta po sa atin kapag po tayo ay humihiwalay po sa kasalanan. Sa next slide po, sa ating po conclusion, to fear God and shun evil is not just an instruction. It is a lifestyle of holiness. So hindi lang po yun paminsan-minsan lang na kapag nasa church lang tayo, o kaya every Sunday lang tayo nagta-turn from evil. Gawin po natin itong lifestyle from Monday to Sunday. No, every 24/7 po na maging lifestyle habit po natin na lumayo po sa anumang kasalanan. We truly honor God, we naturally turn away from sin. So napaparangalan na po natin ang Diyos kapag po tayo ay lumalayo po sa kasalanan. Tulad po ni Joseph at ni Daniel, mamuhay po tayo in such a way na nakikita po yung God's wisdom sa atin. Maging magandang ihemplo po tayo sa iba na nakikita yung righteousness sa atin. Tulad po ni Joseph and ni Daniel. Sabi rin po, true wisdom is humble enough to say, Lord, I don't know everything, but I trust you completely. No, sa bawat decision po natin, sa bawat mga plano po natin, isama po natin ang ating Panginoon. Tandaan po natin, wala po tayong alam, hindi po natin alam yung magiging future, ano po yung magiging resulta ng mga ginagawa po natin. Pero kung ito po ay magiging humble enough tayo na sasabihin natin sa Panginoon na isinusuko na po namin sa iyo ito, Panginoon. At yung trust namin ay binibigay po namin ng buong buo sa iyo. Ganun din po nung nag-start kami ng clinic. Dahil nga po ito po ay pinag-pray po namin sa Panginoon and talagang pinagkatiwala namin sa Kanya completely.
Wala kaming alam sa negosyo, wala kaming alam sa kung ano ang gagawin, pero yung wisdom na ibinibigay sa amin ng Panginoon to humble ourselves, na sinasabi talaga namin sa Kanya, Lord, ikaw na po ang bahala. Isinusuko po namin sa iyo ang lahat ng ito at alam ko po yung katagumpayan ay sa iyo po magmumula. So sa ating pong pagwawakas na ating pong message, to fear God and shun evil ay hindi po pinakikita lang din po sa summary na to, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ito po yung magtuturo sa atin ng tama pong pamumuhay. It protects from sin and evil. Ito po ay, sabi nga, protection ng Panginoon sa atin para tayo ay huwag magkasala. To keep us pure and obedient. Nakapagpapalalim din po ito ng relasyon po natin sa Diyos para po ma-build yung holiness and intimacy po natin sa Diyos. And it lead us to blessing and life. Ito po yung nagiging susi ng kapayapaan at mga divine favor po na nagmumula sa Diyos. So tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Aming banal at makapangyarihang Ama, salamat po sa kabutihan at pagpapala mo. Salamat po sa pagtuturo sa aming Panginoon na patuloy kami magkaroon ng banal na takot sa iyo. Dapat magpatuloy kami sa pagsik ng salita mo. Dahil alam po namin, Panginoon, yun ang ways para po makalakad kami sa path na gusto mo po namin lakaran, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na ang bawat isa ay bigyan niyo po ng puso na matutong sumunod, lumayo doon po sa distraction, lumayo sa anumang kasalanan, lumayo sa anumang gawa ng kaaway, lumayo sa pagkakasala, dahil alam po namin, Panginoon, hindi mo ito ikinalulugod. Kaya dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang laging manguna sa buhay namin, 24/7 niyo po kami, Panginoon, laging gabayan, bigyan niyo kami ng wisdom kung paano namin patatakbuhin ang buhay na naka-align po sa iyo. Tulungan niyo po kami every step of the way na magkaroon po ng righteousness na sa iyo po nagmumula. Mamuhay kami na may katuwiran sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin na sa bawat lugar na iyo pong pagdadalan sa amin, sa bawat place, Panginoon, na pagdadala niyo sa amin, sa eskwelahan man ito, sa trabaho, sa lahat po ng lugar, ay dapat ikaw po ang nagsashine sa buhay namin. Tulungan po niyo kami na makita sa amin ang totoong wisdom na sa iyo po nagmumula, makita sa amin tulad kay Daniel at kay Joseph, yung buhay na lumalakad po sa iyo, Panginoon. Pangunahan niyo po each and every family po na nandito, Panginoon. Bless all the works of their hands. Tulungan niyo po ang bawat pamilya, Panginoon, sa lahat po ng kanilang mga ginagawa. Pangunahan niyo po sila in every decision that they make, Panginoon, na laging ikaw ang manguna. Every step of the way, Panginoon, lagi kang nandyan. At dalangin po namin na sa lahat po ng ito, Panginoon, ikaw lamang po ang maitataas, mapapapurihan at mapaparangalan, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord.